Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Dennis Bersosa, ang inyong pong lingkod na maghahatid po ng maikling mensahe sa ating EDG. Ang title po ng aking pag-uusapan ngayon ay Ang Diyos ay palaging kasama natin. But before I start, allow me to ask some questions. Have you ever been hurt by your brothers or sisters? What was your feeling or reaction to them? Atin pong basahin ang Bible verse sa Acts chapter 7 verse 9. Ang mga anak na lalaki ni Jacob ay nainggit sa kapatid nilang si Jose, kaya't siya ipinagbili nila upang maging alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos. Ang Acts chapter 7 verse 9 ay pagsasalaysay ni Stephen bilang pagtatanggol niya sa kanyang sarili sa harap ng Sanhedrin. Ibinahagi ni Stephen ang tagpo sa buhay ni Jose nang siya ay ibenta ng kanyang mga kapatid para maging alipin sa Ehipto. Sa kabila ng pagsubok na naranasan ni Jose, ay nanatili sa kanya ang Diyos. Ginamit ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay ni Jose upang siya ay patibayin, patatagin, at siya ay nanatiling nagtitiwala sa ating Panginoon. At dahil dito, itinaas ng ating Panginoon si Jose. Ginawa siyang pangalawang taong makapangyarihan sa bayan ng Ehipto. Ang mga sitwasyon sa buhay ni Jose ay nagpapakita na kayang gawin ng Diyos ang kahit na anumang mapaghamong sitwasyon sa buhay para sa kabutihan natin. Ang mga pagsubok sa buhay natin ay hindi para tayo ay pahirapan, but instead to prosper us, not only on material things, but also to level up our spiritual being. Ito rin ang magpaparealize sa ating lahat na walang imposible sa ating Panginoon, kaya't karapat dapat lamang na siya ay ating sambahin at papurihin. All we have to do is surrender our lives and accept Jesus as our Savior. Pahalagaan din natin ang ating mga kapwa by sharing the good news to them that there is hope for everyone. We should always care and love our fellow men. Diyan po nagtatapos ang aking maikling mensahe ng salita ng Diyos. Have a nice day ahead and God bless us all. Maraming salamat po.